Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po itong 1303S na Super Beetle. Tapos na pong mapinturahan. Dati po ito ay charcoal gray, pero ngayon ay bumalik na sa kanyang original na kulay na blue. Ayan na, tignan nyo po mga kapatid hanggang dito, yung itsura nito pong Super Beetle po na ito. Sinisimulan na po namin i-assemble lahat ng gamit nito para po madala na sa LTO at makuha na yung kanyang mga rehistro. Ito po kasi ay in-storage sa LTO ang plaka at rehistro nito dahil nga umalis yung may-ari nito at pumunta sa ibang bansa. So ito na po ang kinalabasan nitong Super Beetle. Tingnan nyo rito sa likod. Yung pininturahan po natin. Ito po ay hindi pa ganap na nababapping. Kaunting-kaunti lang yung ginawa nating pagbap dyan at a-applyan pa to ng wax para lalong mas makintab. Tanggal ang mga salamin kasi nga po kailangang ibalik ito doon sa kanyang original na kulay. Kung hindi mo tatanggalin yung salamin, makikita mo pa yung naiwan na kulay na charcoal gray dahil lalagyan mo lang yan ng masking tape. So ito na po ang kinalabasan ng ating 1303 na Super Beetle. Maganda to mga kapatid, tignan nyo. Ito po kasi ay may dashboard talaga. Ayan o. Hindi katulad ng ibang mga Volkswagen, wala pong dashboard. At ang kanyang upuan, magandang maganda talaga. Parang ano dito, walang sinabi. Si Mong Pagong. Pero si Mong Pagong naman, pipilitin nating maging ganitong ganda rin. Dahil ako po ay gagawa ng dashboard, gagayahin ko to hanggat nandito pa. Ito pong Super Beetle po na ito. Mga kapatid, hindi ko pa alam kung ano ipapangalan dito. Tulungan nyo naman ako kung ano ang ibabansag natin dito kay Super Beetle 1303 na Pagong. Trainee, halika kayong dalawa. Ano pangalan mo? Jan. Ha? Jan. Jan, lakas ang boses, ikaw. Aaron po. Aaron, maganda, magaling yung paglinis nyo sa ating Volkswagen. So, kapag malinis na si Volkswagen, mayroong maiinggit. Yes, sir. Kailangan luminis din yung isa. Sino yon? Pagong, sir. Si Pagong, si Mong Pagong. Pero bago mo linisin si Mong Pagong, linisin mo tong aking service. Ha? Yeah. Linisin nyo na rin, ha? Apo. Okay, doon na tayo. Halin na kayo dito kay Ranger. Ito na po mga kapatid. Kahapon po, nung ipinakita ko sa inyo, yung makina nitong Ford Ranger, umuusok dito sa breather. Ito po yung breather. At umuusok din po dito sa dipstick. Ayan. Ngayon po, makikita nyo po, minimal na lang ang usok po nito. Katulad din ng ibang mga makina, pero hindi po katulad nung ipinakita ko po sa inyo kahapon. Okay. Amoy tambucho eh. Try mo? Hindi naman masama sa health to, sandali lang. Okay lang po. Oo. Amoy tambucho eh. Sige, alis ka dyan, Pogi. Amoy usok sa tambucho eh. No? Amoy usok sa tambucho. So possible, may problema yung injector washers mo, ma'am. Okay. Ngayon, yung mga injectors kasi na yan, kapag kasingaw yan, nandun kasi sa loob. So, malamang singaw na singaw yung mga injectors nyo. Yung injectors washer. So, ito po, minor na lang yung usok niya na lumalabas sa breather. At kapag ka po ito ay na-change oil, baka tuluyang na pong mawala yung mga usok na yan. Kasi ang sabi po ng may-ari, ito daw po ay kasi-change oil lang. Yung langis natin, talagang ilalaban natin yan na kapag ka iyan ay nilagay yung langis natin na Repsol or yung Eni, mawawala po ang usok ng makina po nito. Interviewin ko itong mekaniko na gumawa po dito sa Ford Ranger para malaman natin kung ano yung mga ginawa niya at para naman doon sa mga mekaniko na nagsabing ito ay blow-by na at kailangan ng i-overhaul, ay marinig nyo mismo sa bibig mismo ng mekaniko na gumawa nito kung ano yung mga simpleng trabaho na kanyang ginawa. Trainee, ngayon, umaandar yung makina natin. Pakita mo muna kung may usok. Wala nang usok yan. Okay, patayin mo na muna at maingay, naririnig sa ating mikropono. Ayan. Okay, Rudy. Ano ba mga ginawa mo dito? At bakit matanggal yung usok? Sabi ng mga mekaniko doon sa Quezon City, kailangan na raw i-overhaul.
Yung una sir, yung sa injector washer. Oo. Sobrang mga carbon, daming carbon sa ilalim. Singaw, Okay. puro singaw. Yung Oo. lima yung injector niyan eh. Oh, 5. Daming singaw. Oo. Saka po yung oil seal na sa injector, 5 din yun. Nasira din yung mga Sira, o-ring. Kaya nga sira yung din. pag nasira yung o-ring, talagang lulusot yung usok sa ibabaw. Pupunta dito sa breather. Sa breather. Okay. Doon sa 5 injectors, pinalinis mo rin kay Chip yun. Tapos, ano yung mga pinalitan mo doon sa injectors? Meron tayong pinalitan eh. Doon nga tayo nagtagal dahil in-order pa natin sa tindahan. So, injector kit, injector washer, saka oil seal. Pang ilang opinion na po ba ako? Pangalawa pa lang. Pangatlong opinion. Ano po yung sabi doon sa unang 2 opinion? Blow-by. Makina. Kung halimbawa ito na overhaul, sa tingin mo, magkano kaya ang gagastusin ng may-ari Malaki dito? sir. Ha? Abutin to ng 80, 90. Oh, ganun lang ba? Baka mas malaki Mas pa malaki kasi pa. mahal ang pyesa ng Mahal Ford ang eh. pyesa ng Ford. Oh, ikaw ay bata pa, ilang taong ka na? 30 sir. 30. Halimbawa, meron ulit na pumunta rito na ganyang customer. Tinitira ba natin? Chinachap ba natin? Hindi sir. Tinataga ba natin? Tutrouble muna natin bago tayo gagalaw ng ano. Ito troubleshoot mo muna. Paano kung nakita mo tulad nito, pwede mong sabihin, overhaul na yan. Kasi pangatlo na tayong tumingin eh. Pangatlo na tumingin. Diba? Ang alam ko nga, pangalawa lang. Pero sabi ni Ma'am Aisa, pangatlo na raw tayo. Ikaw ba, papasok ba sa isip mo pagdating ng panahon? Ay, pwede kong kumita ng malaki dito. Biro mo, papalitan ko lang ng 4 na injector washer yan o 5. Tapos sasabihin mong overhaul. Iyon ba ay tama? Hindi sir, mali din sir. Kasi kunting ano lang eh. Basic na ano lang eh. Troubleshooting muna. Bago tayo pupunta sa overhauling. Kaya nga, yung bang ginawa ng ibang mekaniko, yun ba'y gagawin mo pagdating ng panahon? Hindi sir. Ha? Hindi. Meron ka na bang nakita dito sa dami ng ginawa natin? Dami Meron na ka bang tayong nakita ginawa eh. ganun? Wala po. Example mo pa, yung ibang mga ginawa natin dito. Yung iba, yung tanggal lang yung hose. Ano yung kadalasan na ganun ng sasakyan? Low power. Low power. Pag natanggal yung hose saan? Sa ano? Map sensor. Map sensor o yung parang plastic, yung gas filter. Kadalasan sa mga Fortuner, Innova, sa mga D4D, sa mga GD engines, merong 1GD, 2GD. parang filter yun eh, no? Pag natatanggal yung hose nun, low power. Low power. Yung ba sasabihin mo, nako, ano na to, overhaul na to, low power. Hindi sir. Kasi dito mga kapatid, 2 department kami pagdating sa low power. Yung transmission sa grupo ni paring Charlie, at dito naman sa mechanical, doon sa powertrain, pag sinabing powertrain, yun yung engine. Pag sinabing drivetrain, yun yung transmission. So dito, sa powertrain group namin, sila Rudy ang unang-unang makakaharap nyo. Kaya pag sinabi ni Rudy na ito ay para doon sa grupo ng transmission, ibig sabihin, pasado. Sir. Yung Pasado yung engine. makina, yung engine. Ngayon, Rudy, sige, total nasa usapang na tayo, yung low power. Itong Montero na nasa likod mo, ano ba ang resulta doon sa testing? Nakarating na ba sa kaalaman mo kung ano resulta sa testing nito? Oo sir, nakarating na kanina po. Bagsak po yung 2 injector. Bagsak yung 2 injectors. Kasi in-scan ko yun, talagang may negative dun sa scanner. Yung data stream, buga ng injector, mayroon siyang negative. So ibig sabihin, ini-scan mo pa lang, makikita mo na kung yung trabaho ng mga injectors ay tama o hindi. Sir. Ano bang problema nito? Ano bang sakit nitong Montero na nasa likod mo? Namamatay. Namamatay. I-start mo. Start ulit. Tapos mamamatay. Mga ilang segundo, mamamatay. Mamamatay. Mga minutes din, mga 3 minutes, 5 minutes. Oo. So ano yung error na nakita natin? Kasama ba to dun sa error na P0093? 93 pa yun? Yung large leak detected? Oo. O kasama din siya, no? Sir. So, dahil yun yung nakita mo na error code, ano yung unang-unang pinaghinalaan mo na problema nito? Yung pinag-uusapan talaga natin dito, na unahin na. Kasi pag inuna mo yung iba, dumadami yung gastos ng mayari. Injector, sir. Injector talaga. Injector. Bakit injector at hindi mo inisip yung suction control valve? Kasi sabi ng bago na daw, may pinalitan Nagpalit na sila. Nagpalit na sila. Oo. Kasi isa din yun sa dahilan, yung mga daanan ng diesel, tapos yung ipapunta sa injector. Kung okay yung suction, tapos yung injector, mga feedback nun, hindi pantay-pantay. Yung feedback, yung return. Return. Yung return. Kapag malakas din kasi yung feedback na injector, okay, pwedeng magkaroon ng large leak. So ngayon, Rudy, kaya ko lang naman binanggit na kailangan natin isinama itong Montero na to. Kasi kapag ka nagkamali-mali kayo ng pag-diagnose, tulad nga nitong Montero, bumili ng SCB, magkano?
12,000 ata yun. 12,000 yung SCB. Tapos, marami na rin silang ginawa. Pinalinis ang manifold, Manifold, EGR. EGR, lahat. Ganun pa rin, namamatay pa rin. Fuel filter, bago Oo. lang pinalitan din nila. Palit na. Ganun pa rin, namamatay pa rin ang makina. So, ang ginawa namin, saan ba natin dinala? Sa central, Dinala namin sa Central. Ganito po ang kanilang ginagawa dyan. Yung 4 na injectors, itong Montero na to, isasalpak nila yan doon sa kanilang computer, doon sa kanilang makina. At yung makina na yon, i-input naman nila kung ano yung pinaka-data nung trap na ginagamit nung mismong Montero. Kung ano yung mga buga ng injectors. Kapag ka doon sa mga datas na yon, hindi tumama yung buga ng mga injectors nito, ibig sabihin, fail yun, bagsak yun. Kaya dito, ang lumabas, ilan yung bagsak? dalawa sir. Dalawa. Dalawa yung bagsak. Dalawa lang din ang pumasa. Pamasa. Yung bang dalawang injectors, makakatulong ba yun para umandar to ng maayos? Hindi sir. Hindi. Di ba? Mamamatay talaga. Oo, mamamatay talaga. So ito, ini-explain ko po sa inyo para doon sa mga owners at para din doon sa mga mekaniko. Ang Central kasi ay isang shop din yan, pero nagke-cater sila ng mga testing ng injectors, pati yung mga high pressure pump para malaman nyo kung maayos ang inyong injectors o hindi. Kasi hindi naman lahat tayo ay magagaling pagdating sa pagmemekaniko. Pero mayroong mga makina na magagamit mo para maipatest yung isang bagay para malaman mo kung sira o hindi. Nung araw, nung nagre-repair ako ng TV, Rudy, hindi mo naman matetesting yung IC, yung integrated circuit. Minsan para malaman namin kung sira yan, hawakan namin sa ibabaw, pag uminit ng todo, sira. O kaya kailangan may schematic diagram kami, nandoon yung mga voltahe sa bawat paa ng IC. Pag tinutukan namin ng tester at wala kaming makuhang voltahe, masasabi namin iyon ay sira. Pero sa sa mga injectors, hindi mo yan malalaman kung ipasalpak lang namin doon sa makina namin at bumubuga. Kasi electronic sir eh. Electronic. May mga sarili siyang buga, di ba? Tapos meron siyang low, medium, high. So pagka maayos ka sa minor, hindi mo masasabing maayos na maayos ang injector mo kasi pwedeng sira siya doon sa medium at sa high. Naalala mo yung ginawa nating Starex noon? Yung kapag ka umaabante ka na, nawawala na yung power. Sir, yung manual? Manual. Manual pa yun. Pero sa minor, napakaganda. Pag nire-revolution mo, napakaganda. Pero pagka may load na, wala na. Wala ng power. Pero dito, ang nangyari dito, binilan to ng suction control valve. Bago daw suction. Umayos pa. Namatay pa rin. Namatay pa rin. Tapos yung ginawa natin, yung injector na. Injector na. Kaya dapat talaga, kapag ka mga ganun na large leak detected, huwag niyong uunahin yung suction control valve. Kasi pag mabilis na at may load na yung makina, umaandar na yung sasakyan, diyan pa naman tayo nag-road test sa mahabang parang, yung paakyat na gano'n, hindi na po makaakyat. So yun, ang may problema din ay yung injectors. Yun, nagpalit din ng turbo yun. Bago pa dumating sa amin, sira na rin yung turbo. Kasi nga, ang dami ng pinanggalingan. Tapos pagdating sa amin, bakit kami hindi kagad nagduda doon sa injectors? Pinalitan na rin yung mga injectors bagong palit sir. Bagong palit yung mga injectors. Kaya lang, nung yun ay pinatest na namin, isa lang ang matino doon. Yung tatlo ay sablay. Kaya nung pinarebuild na yun, ayun, maayos na po, naayos na rin yung Starex. One more time, trainee, paki-start mo. Tapos yung catalytic sir, barado din. Yung catalytic. Pero meron pa tong isa na dapat natin ding linisin. Yung nasa pinakadulo na nasa pinakadulo, iyon yung DPF, yung diesel particulate filter. Kaya lang yun, meron tong process ng regeneration. Mamaya pagkatapos ng vlog natin, hanapin mo yung pag-regenerate ng diesel particulate filter. Sige nga, start mo. Sige, revolution mo. Sige. Okay. So ligtas na sa overhaul itong Ranger na to. Wala na po yung nakikita nating malakas na usok doon. At doon po sa nagsabing ito ay dapat nang i-overhaul, nagkamali po sila ng kanilang binanggit doon sa mag-ama na nagdala po dito. Mga kapatid, dumasa po kayo kapag dito po sa Autorans kayo nagpagawa.
hahanapin muna natin talaga yung problema. At kung kami ay hindi pa sigurado, hindi kami basta-basta magbibigay ng aming suggestion kung ano yung dapat gawin. Kung nagmamadali naman kayo, pwede nyo rin pong ipacheck yan sa iba at kumuha pa rin kayo ng ibang opinion. Re-release na natin, sir. Kasi ni-road test namin, wala namang kalampag. Walang kalampag kasi sabi nung may-ari may kalampag daw. Wala po. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.